Ano? Graduate kami dalawa eh. Si Joey Escalera. Ang graduate namin, law. Nakalimutan ko na yun. Law pala ang ano yun. Nag-notaryo publiko kami dalawa. Okay. Well, nakakatuwa na ginagawa nilang reference yun kasi at least may nakakaalala. Kaya lang, hindi nila nababanggit na 28 taon akong gumagawa ng batas eh. Yeah. 4 taon as presiding officer of the Quezon City Council and 4 full terms in the Senate. So, masahol pa yun sa kumuha ako ng bar at pumasa sa bar at saka kumuha ng 4 na taon na law. Masahol yun, 38 years na yun, tingin ko. So, nakakatuwa na naaalala nila yan at binabanggit nila yan. Okay lang po. Yeah, pero yun nga, ang observation ko po ron, parang unfair din naman sa isang Tito Sotto na, of course, marami mga bagay at kilos kayo in the past na hindi sinang-ayunan ng maraming Pilipino. Pero in terms of legislative experience, at ayun nga, pinaka-veterano, no? Kayo matagal dyan sa Senado, di ba, since 1992. So this was expected, di ba? Yes, well, ako, ang alam ko, I was expecting something to that effect. Kasi nung sinabi nila, nung pinag-usapan namin nung August, sometime before that week, before August 6, nung nag-usap-usap kami, ang pinag-uusapan nila, gusto nila August 4 daw, ay tatayo daw si Senator Marcoleta at nagmo-motion to dismiss. Sabi ko, bakit naman? Bakit August 2? Ano bang, give me one, ito yung sa caucus namin, hindi naman bawal ikwento ko. Give me one good reason, sabi ko. Bakit na tayo magmamadali na talakayin natin yan? Bakit August 4? Sabi ko, bakit? Wala sila naibigay na dahilan. So sabi ko, bigyan nyo man lang ng hanggang August 6, baka may mag-file ng ng MR. At meron nga. So, at least yung August 6, after Wednesday, last day natin yun, sabi ko, over the weekend, kung medyo magkainisan tayo sa debate, sabi ko, may cooling off period. Sabi ko pa parang pabiro ko sinabi yun at sumangmayon si Senator Marcoleta. So, naging August 6 yung usapan. Yung motion to dismiss daw siya. Siyempre, ina-expect ko na yun. Kaya lang, hindi nila ina-expect na may magpapile ng MR. Ang sa akin kasi, kailangan talagang explain natin din pati sa mga kababayan natin, kung ano ba naman ng Supreme Court decision. Hindi basta yung yung bottom line na sinasabi unconstitutional daw yung pagkakagawa ng House. Hindi pwedeng ganun Kailangan mabasa ko talaga yun. So, naisip ko na by August 6 ito, sabi ko kung may MR, teka muna, hindi pwede motion to dismiss. Sapagkat mayroong pagkakataon ng ang Supreme Court na kahit sinabi pa nila ng immediately executory, kahit ginamit nila forthwith executory, hindi final. At mayroong Supreme Court decisions na gano'n. Sa kanila din mismo nagsasabi sila, pagka immediately executory pero hindi final. Pagka magiging final, kung matatapos yung MR at all that, yung mga gano'n. So, naisip ko, sabi ko, pagdating ng August 6, kailangan pag-usapan natin mabuti ito. I will definitely object, but before I object, I want to interpellate the distinguished gentleman. Sabi ko, kung bakit, ano mga dahilan kung bakit kailangan i-dismiss natin kaagad. Ito nung pala ako, Senator, kasi kayong veterano niya sa Senado, pero si Marcoleta, veterano naman siya sa House. Naisip ko lang, ano bang basa nyo, bakit siya yung pinaronta? Siya yung parang ginawang, kumbaga tip of the spear. Diba? Siya nag-articulate niya, diba? Bakit? Was that part of their strategy? Hindi ko kayang sagutin yun, Christian. I will be talking off my hat if I give a guess. But probably because he was the most expressive sa issue na yan. Baka siya yung pinaka malakas ang mga sinasabi tungkol sa motion to dismiss at tungkol sa impeachment.
Baka ganun. Ano, I am just, to borrow his word, speculating. Yung nga pala, yung napaka-spirited ng debate niyo ron, no? And nung pinapanood ko yun, I was waiting for him, baka gamitin niya yung lawyer card eh. Pero if I'm not mistaken, hindi niya ginamit sa inyo yun, di ba? Di ba? Hindi siya nagpahapyo, hindi, abogado ko, ikaw, hindi. Walang ganun eh, no? What did you sense during that debate? Lalo nung medyo inilulugar nyo na siya dun sa mga binabanggit yung pagkakamali, di ba? Kulwari, binabanggit niya na hilaw impeachment complaint. Sabi nyo, hilaw din tong yung decision ng Supreme Court eh. Oo. Well, sa akin kasi, ang mga panahon na yon, importante sa akin yung laman ng sinasabi namin. I was trying to convince also our colleagues eh. I was not only trying to convince him na hindi tama yung mag-motion to dismiss agad. I am for adhering to the Supreme Court decision, but its final disposition. Yun ang punto ko. Tsaka another thing, Christian, mabuti na banggit mo rin, magkaroon akong pagkakataon masabi to. This is not, and our debate yesterday was not about the VP. It was not about VP Sara as far as I'm concerned. I don't know about them. But as far as I'm concerned, it's about the Constitution and the way the Constitution was being changed. Yun ang mga punto ko doon eh. So, doon sa tanong mo, na ano naramdaman ko ron, I was confident that I knew what to say. I knew what to explain to our colleagues. Kasi sa kahit anong debate, whether you're a lawyer or you're not, the important thing is that you're prepared. Walang nakabuti sa isang pagdebate nang hindi ka nakahanda kung ano pag-uusapan. So I knew what was binasa ko yung binasa ko yung decision eh. Binasa ko rin yung mga position ng iba't ibang mga tao, may mga pros and cons. Binasa ko rin eh. So more or less I had a very good idea of how to go about explaining to our colleagues. Kaya nung naramdaman ko na ang gusto nila motion to dismiss, samantalang meron namang MR, ang pinakamaganda talagang parliamentary strategy ron is may motion to lay on the table. Because motion to table, at pinaalala ko agad kay Cheese, kaya medyo siguro wala siya nagawa, di ba? Sabi ko, that is a higher precedence. Number 5 ang precedence nun eh. Sa mga motions eh. Talo yung motion to dismiss. Pinakamababa yun eh. Yung outright motion lang on the floor eh. It's not even a resolution eh. So, alam ko na kailangan debatihin nila muna sa akin yung motion to table. And they didn't. Kasi obvious eh, di ba? Oo. Ayun. So doon napunta. Okay. So, sa inyo, maliwanag na that debate was not about the Vice President and you made that clear during the actual debates, no? Pero, did you get the sense na sa ibang mga colleagues nyo, magtapatan na po tayo, no? They were protecting the Vice President. At least yun yung dating. Kahit ano pang sabihin nila about rule of law, etc., etc. Whether it's true or not, ikinalulungkot ko sabihin na yun ang dating. Tama ka. Yun ang dating. Ganun ang dating na it's, to them, it's about the Vice President. To me, it was not. To some of us, it was not. It was about, sa akin, definitely, I'm not sure about the others, sa akin, it's about the Constitution. Biglang nabago eh. At ako, may mga danger Christian. Meron nga pala akong hindi ko nabanggit kahapon. Siguro dahil masyado nang mahaba, isa sa mga danger doon na nakita ko sa Supreme Court decision, kaya sinasabi ko na wala na may impeach, di ba sabi ko? No. Paano? Meron silang bagong nilagay, dinagdag na requirement doon sa impeachment. Balis lumalabas sa Article 11, lumalabas na ng Konstitusyon, lumalabas na may dinagdag sila na requirement. Ang requirement na sinasabing dapat lahat ng congressman ay nabasa yung articles of impeachment. Kung 300 sila. Paano ngayon kung merong isang congressman ayaw magbasa? Kakampi niya yung ini-impeach. Patay dun sa requirement na yun. Sabi nun, lahat ng congressman, lahat ng members ng House of Representatives must read
before the submission. Whether you're in favor or not, siguro ganun iniisip niya, pero mas kailangan basahin. No. Kung ayaw. Ang inisip ko rin, Senator, hindi ba presume na binasa mo pag pinirmahan mo ang isang bagay? Presumption, yes. Presume. Pero alam naman natin, ginagawa ng mga legislator yun. Sinalang sa'yo, tinignan yung title, agree ka, pumipirma. Usually ganun eh. Opo, kasi ito yung punto ko naman, kung magiging pilosopo tayo, with due respect po sa kagalang-galang na Korte Suprema, pwede rin iba to sa kanila ng mga congressmen. Kayo ba, yung pinirmahan ninyong Leonen decision, binasa nyo ba yun? Di ba presume na binasa nila dahil lumagda po sila ron, hindi po ba? Mabigat ng tanong mo na yun. Kasi kung binasa nila, dapat masasagot nila sa'yo na bakit dalawa-dalawahan ng paulit-ulit yung pagbabanggit ng mga provision doon. Na parang nangyari, dalawa author na pinagsama, parang gano'n. Isa lang supposed to be ponente. Yun. Kaya siguro nga, tama yung tanong mo. Pwede bang tanungin din sila, pinasa nyo ba yung 97 pages, lahat? Kasi yung sabi paulit-ulit sila binabanggit yung unanimous. Medyo hindi ko na lang kinakalaban yung issue na yun, pero yung unanimous kasi 13 lang yung pumirma eh. Isang nag-inhibit at saka isang absent eh. Hindi unanimous yun. In the true sense of the word. At siguro sa kanila, unanimous yung nando doon. Pero may nag-inhibit eh. Di ba? Unanimous kung 15. Going sa sinabi mo, there is always a presumption of regularity. Yan, ganyan, pagka pumirma. Tsaka parang insulto naman yan sa mga government officials, no? Kunwari, sa inyong mga senador, sa mga house members, sa mga miyembro ng Korte Suprema, para tanongin ka pa, binasa mo ba yan? Hindi ba kami mga professionals dito na merong mandato na ginagawa namin yan, basically? Pangit naman. Pero supposed to nga, yun nga sabi natin, dapat we presume regularity na nabasa nila. Apo. Ito naman po, paki-explain kasi 'di ba ang unang motion ni Senator Marcoleta was to dismiss, okay? Pumasok po yung motion ninyo to lay on the table the motion of Marcoleta. Tapos nagkamali ako. Sumingit si Senator Cayetano at medyo inamend parang nung ginawa niya nung June session. So sabi niya, ano ba yung naging amendment po ba? Archive na lang. Okay. Ngayon, may debate pa rin kasi medyo malabo eh. Ano po ba ibig sabihin ng archive? Does it mean patay na yung impeachment complaint or hindi pa? Technically, hindi. Dahil in-archive nyo lang. Yun ang nilinaw ko sa kanila. Nung kinukumbinsi nila ako na pumayag na ako sa archive, kasi naramdaman ko na nakukumbinsi ko sila na tagilid yung dismiss. Tagilid yung paggamit ng dismiss. Naramdaman ng karamihan sa kanila na hindi talaga tama eh. I think I was able to convince some of them. So payag sila doon sa i-archive na lang. Parang middle ground. Pero alam ko, nilinaw ko na ano ba yung archive nyo? Sinasabi nila, parang pwedeng the majority vote, pwedeng ibalik talakayin uli. Recall from the archive, no? Mas magaan lang yung lay on the table sa akin. Kasi ang lay on the table ay ibig sabihin nun, hindi nyo binabaliwala, hindi nyo dinidismiss, hindi nyo ina-archive, pero nandiyan lang. Anytime pwedeng bunutin. The following day pwedeng bunutin Pwedeng uli, i-take up uli yung motion niya. Yun ang tinitable ko, yung motion niya Hindi naman yung articles of impeachment Ang napuntahan nila, una, tinalo muna nila yung motion ko para wag na-table, yung motion to dismiss. Ngayon, binago nila yung motion to dismiss. Ginawa nila motion to archive the articles of impeachment. Yun ang ginawa. Siyempre, ako naman kinokontra ko pa rin kasi para sa akin, akala ko ba naniniwala tayo sa sinabi ng Supreme Court na wala ka tayong jurisdiction kahit na nag-convene kayo. Nag-convene sila June 9, June 10, nag-send ng summons sa prosecution at saka sa defense. Pero sinasabi ng Supreme Court,
wala raw jurisdiction. So baka hindi alam ng Supreme Court na nag-convene, no? Okay, palagyan na natin. So sabi ko, siguruhin nyo muna na ina-archive natin, ina-archive nyo to. Ano ina-archive natin? Sabi ng Supreme Court, wala tayong jurisdiction. Paano natin i-archive ang articles of impeachment na wala sa atin? Sabi ng Supreme Court. Kaya yung evidence ng boto ko, doon pa rin eh. Kaya lang, nilinaw ko sa kanila na dapat yung archiving, mabubunot natin pag kailangan, di ba? Pag sinabi ng Supreme Court, nag-reverse. Nag-reverse. Sinabi teka, nagkamali kami. I-rectify namin ang mga sinabi namin, kung ilan sa kanila doon, nagpalit. Di pwede natin bunutin. Oo naman, sabi nila eh. So, pero pagdating sa walang reversal at unanimous pa rin, o decision nila ay ganun pa rin, may iwan na sa archive yun. Pero, pare-pareho po ba kayo na interpretation o understanding din sa term na archive? Kasi meron din pahayag, I understand, based sa media report, si Senator Jinggoy, patay na yung articles of impeachment. Pare-pareho po ba kayo na understanding doon? Baka magkakaiba rin. Siguro hindi 100%. Pero nung tanungin ko sila, yun ang sinasabi nila sa akin. Okay. Kaya ako yung tumigil na rin sa debate. At hinayaan ko na yung magbotohan eh. Alam mo naman, siyempre may mga parliamentary strategies pa eh para pwedeng ipigil yung botohan eh. Marami pang pwedeng gawin. Pero ikaw nga, hindi ko na in-exercise yung mga strategy na iba. Ba yan yung... Hinayaan ko na. Ubra ba sa ganyan yung closure? Hindi po. Ubra sa ano? Yung closure, hindi ate. Walang closure sa Senate eh. Yun ang maganda sa rules ng Senate eh. Walang closure. So pwede kayong magana, no? Dire-diretso lang. The only time na pwede mong sabihin closure is kung very controversial issue, pagkatapos merong nag-object, yung nagsasalita at saka yung proponent at saka yung nag-o-object, ay pwede magdebate hanggang kingdom come. Ngayon, pag merong magsasalita na kakampi doon sa nag-object o kakampi sa proponent, pwede sila pero maximum 2 hours. Yun ang nasa rules namin. Yun ang nasa rules. So, pero other than that, wala talagang closure yan. Hanggang kinabukas, kung gusto mo magsalita, yung voting, yung explanation of your vote, bawal pigilin ng kahit sino nagsasalita ng kanyang boto. Kaya kung itong bumoboto ay babasahin ng Biblia, hanggang bukas ng umaga, wala kayong magagawa. Ganun sa Senado, ganun ang rules ng Senate nung araw pa hanggang ngayon. At kahit yung mga Senado ng mga ibang mga bayan, yan ang proteksyon eh. So pwede nyo pahabain pala kung gusto nyo yung debate. Oo, pwede. Okay. Pero ito po, yung what do you think of that 19-4 vote? Ano yung implication po niyan? Well, siguro 5 talaga yun eh. An abstention is a no. Polite lang. Ayaw kay Senator Ping. Pwes na namin nagagamit yun eh. Abstention is a no. Kaya lang, there are times na pareho nun na yung issue nung archiving. Okay kay Senator Lacson na i-archive basta mababawi, di ba? Pero hindi niya gusto yung pagkaka-mention na July 25, ganito, ganyan. So with the due respect, parang ganun na inisip niya, mag-inhibit na lang, mag-abstain na lang ako, sabi niya. Anyway, so tingin ko doon, mabigat din kasi yung dalawang kasama namin sa minority, bumoto sa 19. But nag-i-explica naman sa akin yung dalawa. Even before they voted, they came over to me and were explaining that there are circumstances surrounding their vote and their political circle that to support that motion. Tsaka din naman po sa familiar sa workings dyan sa Senate, tsaka sa dynamics, wala naman yata nag-expect na solid yung minority ninyo dito sa issue na ito. Unang-una si Senator Mix, diba, sinabi niya na simula pa lang, witch hunt yan eh. Kumbaga alam mo na eh. Kumbaga nakalis ka na ba o medyo nakita na yung balahibo niya dyan eh. Anyway, pero nung nagsalita kayo, nagpaliwanag kayo ng inyong boto, you sounded
hindi naman dejected, no? Pero parang very, very gloomy. And yung binitawan yung huling salita, sabi nyo, may God have mercy on this decision. Tama po ba? On our decision, on your decision. No. On your decision. Kasi, pagpasensya nyo na sa akin na paggamit ko sa salita, ng mga ganong salita at saka sa Panginoon. Kasi during that time, tama yung basa mo, medyo bumabalik sa akin kasi yung mga many times na mga boto ko from 1992 hanggang nitong panahon na ito, na marami kong boto na no, marami kong boto na kontra dahil hindi ako naniniwalang tama. At karamihan, pag i-recall ko sa iyo isa-isa, karamihan, tama kami. Kaming mga no. Tama kami. Example, GATT, WTO. General Agreements on Tariff and Trade, nung niraratify natin yung agreement, yung World Trade Organization. Sinasabi ko noon, kaya hindi tayo dapat pumasok doon, hindi nakahanda mga magsasaka. Hindi nakahanda tayo eh. Baka mga 10 years time, baka sakali, tulungan natin, subsidize natin ng mga farmers. Baka pumwede tayo. Pero at this point, sabi ko 1993 ba? 1994, hindi pwede. So I pray to God. Sabi ko, namali ako. At tama kayo. Sana. Sabi ko. Lumabas. Ako tama eh. Ako, si Bobby Tanyada, si Ernie Maceda, kami mga bumoto kontra eh. Si Kitatan. Ilan lang kaming bumoto. Si Turing Tolentino. Lima lang kami bumoto eh. Agisinigi, Nigi Cositeng, bumoto rin. So, kami na tama. Silang mali. Later on, nakita eh. Number one, yes, yun. Pangalawa, oil deregulation. No boto ko. Tama ba? Christian, maganda ba yung nangyari sa oil deregulation? Ngayon, gusto nila i-repeal. Di ba? Tama na naman kami ng mga kontra. Yung EPIRA. Yung EPIRA. Na pinapa-repeal din. Tinawagan pa ni GMA, si Ramon Ang, si RSA, tinawagan ako ni Ramon para bumoto in favor sa EPIRA. Dalawa lang kami ni Manong Johnny na hindi bumoto in favor. Sino na naman ang tama? Gusto nilang i-repeal yung EPIRA. Tumaas ang kuryente. Nahirapan tayo. Di tama na naman. Nung mga nangyayari ito, habang mayroon pa yung tungkol din sa electricidad, boto rin, kontra rin ako doon. But nevertheless, during that time kasi, Christian, na nag-explain ako bumaboto ako, nagre-recall sa akin yung mga pagkakataon na yun, naku, Diyos ko po, sana po ako'y mali at sila'y tama. Kaya sabi ko, maawa Panginoon sa desisyon nila. Sabi ko, dahil ako tingin ko, baka ito na naman yung dati na nangyayari na ang boto ko kontra ko, pagkatapos kami tama at silang majority mali. Ilang taon na nangyari yan mula 1992 hanggang ngayon. Ibig sabihin yung huling binitawan yung mga salita, wala yun sa prepared statement ninyo? Talaga naisip niyo at that moment? Wala. Naisip ko lang yan. Then there are points also there that I just added, dahil hindi naman ako talaga naghanda ng motion for that effect. Pinaghahandaan ko na lang nung nagsasalita yung iba, inahanda ko yung my motion to lay on the table. Okay. Pero nga, do you think your colleagues, majority of them, made a mistake by voting this way to archive the articles of impeachment? I will have to answer in the affirmative, Kasi may MR eh. With that alone, bakit mo i-dismiss? May MR. Sila mismo sinasabi nila hindi final. At final disposition, saka natin bobotohan yan. Wala tayong magagawa. Bagamat katakot-takot yung naririnig nating pintas doon sa laman nung decision, di ba? Doon pa lang sa mga dates, mali. Doon sa paggamit ng archive, mali. Di ba? Doon sa mga dinagdag na requirements, in-amend ng Constitution. Dapat i-interpret ang Constitution hindi i-amend, di ba? So, yung mga ganon. Pero, kung yun ang final decision at wala namang MR, tama yung sinasabi nila.
may MR eh. Yun ang point ko dun eh. So, wag nating baguhin ang takbo ng konstitusyon. Wag nating baguhin sa atin. Kasi sa panahon ngayon, baka okay sa inyo yan, baka dumating ang panahon dahil binago ninyo at sa inyo gagamitin yan, baka tamaan kayo. Again, ano na naman ang history ko dyan? AMLA. Naalala niyo tayo money laundering, ando doon ka pa yata sa Senado, no? Yeah. Di ba? Nung may mga provision na pinupush si Joker Arroyo, may mga pinupush siyang provision, di kumukontra kami. Ako, saka si Senator Angara, kumukontra kami. Sinasabi namin, masyado mabigat itong sinasama nyo to na mga provision. Delikado to. Dahil, for example, ikaw, ako'y charge ng money laundering. Ano? Pagkatapos, ito ganito yung provision, charge ako ng money laundering, so may predicate crime, may kaso ko, pwedeng buksan ng AMLAC ang bangko ko. Lahat ng bangko ko pwedeng buksan. Okay. Ang nakalagay doon sa provision na yun, pag may natagpo ang ibang pangalan doon na nakasama sa bangko ko, iimbestigahan din. O pagpalagay mo, ikaw Christian, nag-donate ka sa akin ng 500 pesos. Damay ako. Pumasok sa akin. Pwede nang buksan ng AMLAC ang AMLAC ang buong account mo. Dahil sa 500? Okay. Aba, di ba? So, kinukontra namin, ang sinasabi ko, Senator Joker, maganda yan, nakaupo kayo. Maganda sa inyo yan, nakaupo kayo. Kahit sino gusto nyo imbestigahan, sige, mangyayari yan. Paano pag hindi na kayo nakaupo? Sabi ko, sa tingin mo ba? O ano nangyari? Tapos si Gloria, sino-ino yung nakaupo, di ba? Paano ngayon yan? Hindi ba namin nabuksan nila Senator Trillanes ng mga AMLAC? Sila, ginamit sa kanila. Di ba? Yun ang sinasabi ko dito eh. Baka itong mga susundin natin na ito, ng mga desisyon, baka later on kayo tamaan yan. Sinasabi ko. So again, I go back to the point, no? My point here is the preservation of the Constitution. Doon sa akin yun, sundin natin kung ano yung sa tingin natin ay tama. Hindi yung mga personalidad. Nga po, tsaka ito madalas rin binabanggit ito no, bago pa humantong dito sa pagboto, yung preserving the independence of the Senate as an institution. Kasi at least ako impression ko ganito, no? Parang ang bilis tumupi ng Senado. When in fact you have under the Constitution the exclusive power to try and decide impeachment cases. Pero dito, yung forthwith ni-redefine ni Chis Escudero, pero yung pag-archive pwede pala going forthwith. Parang how does that reflect on the Senate as an institution? Maganda yung perspective nyo rito, I suppose, dahil kayo yung pinaka-veterano dyan. Maganda yung sinabi mo. Noong February 5, hindi forthwith. At hindi immediately yung forthwith. Pero dito, hindi pa tapos yung MR, pino-forthwith na. Mali. Hindi naman tama. As usual, the sauce for the goose is the sauce for the gander. Dapat ganoon naman. Pero sagot ko dyan kasi baka ang sinabi kasi ng Supreme Court, immediately executory. Di ba si Senator Chis made the distinction between forthwith and immediately at the start. Ano lang naman, levity aside. Sa mga professor kasi pareho daw meaning noon, sabi nga nila. But then again, binasa ko yung naalala ko yung De Pedro versus Romasan Development Corporation, GR 194751. 2015 ito sabi ng Supreme Court, while the Supreme Court's decisions are immediately executory, they are not considered final until the lapse of the prescribed period without a motion for reconsideration or upon the denial of such motion. Supreme Court may sabi nito Sila rin. Sila rin may sabi niyan So hindi immediately executory. Immediately executory pag final na. Ganon. Pero ang bothersome po doon, Senator, yung factual errors that became the basis of the Supreme Court ruling. Hindi po ba? Kasi kahapon, biniring up din ito ni Senator Risa, yung mismo ABS-CBN nag-clarify na yung news report nila na sinight ng Leonen decision, hindi naman sinabing hindi nagkaroon ng plenary vote. Hindi po ba? So gano'ng ka-crucial yung issue na yan, yung factual basis?
for me, very crucial. Very crucial. Doon lang sa point na sinasabi ko balik dyan muna tayo sa sinabi mo. Sabi ng Leonin decision, nakasama rin sa decision na hindi daw pinasa ng House. Di ba? Hindi dumaan sa plenary, something to that effect. Pero sinasabi naglabas mismo ang ABS-CBN ng CCTV, ng kopya na pinasa, na dumaan sa plenary. Di ba? So, yun, glaring yun eh. Pero sa akin, ang pinaka-glaring sa lahat doon, nung makita ko yung sinasabi na complaint 1, 2, and 3 were archived because of the adjournment of the 19th Congress. Hindi totoo yun. Pag naglagay ka sa Supreme Court decision mo ng ganon, sabi ko nga, hindi ko na sinabi kahapon, nakakahihiya ako, pero sabi ko, ako yung mga justices, sisipahin ko yung, I'll fire my lawyers for allowing me to place that because it's wrong. The 19th Congress did not adjourn. The session adjourned. The 19th Congress adjourned sine die na ma-archive ang mga ginamit in June 14. June 11, June 14 of 2025, not on February 5, katulad na sinabi nila sa decision. Yung in-archive, automatically, i-archive mo yan dahil sinampala yung articles of impeachment, in-archive nila ng February 6. Doon pa lang ba, napakalaking blunder no? Yung tawag nila, effective dismissal, diba? Yan ang ginamit dyan eh. Effectively dismissed dahil na-archive na. Kaya nga, sabi ko nga kay Senator Marcoleta, hindi pa kayong mga abogado, gamit ninyo yung falsus unus, falsus omnibus, meaning false in one, false in all. Naalala ko tuloy yung panahon ni Congressman Rudy Fariñas doon sa kay Corona. Yung palisod. Sa mga blunder, dahil doon sa mga mali-mali na presentasyon, di ba? Yun ang sinasabi ni Congressman Fariñas doon, ni Rudy. Kaya, naalala ko. Palusot. Yan ang naalala kong quote sa kanya. Palusot. Nagko-cover ako niyan, yung Corona impeachment trial. Palusot. Okay. Yun nga, pero di ba isang punto pa po ron, kung hindi ako nagkakamali, inaksyonan yung fourth impeachment complaint before session adjourned. Yes. ng Senate, kasi sinasabi mo? Hindi, ng House. And then dismissed sa Senado on that same day, February 5, di ba? 4:15 ng hapon dumating sa Senate ang articles of impeachment. Pinasa ng House, dumaan sa plenary nila. Unlike what the decision of the Supreme Court was saying, na hindi daw dumaan. Yeah, so, anong point? Inaksyonan in short. So, by virtue of that, i-archive mo na yung tatlong nauna. Correct. Kinabukasan. Hindi katulad na sinabi nila, in-archive daw lahat yan dahil daw sa adjournment of the 19th Congress. Yun exact wording eh. Pero yung ganyan, kahit gaano ka-factual yung nilalatag nyo kahapon sa inyong mga kapwa senador, or you frustrated na mukhang wala naman nakinig eh. Doon sa mga bumoto pa rin eh. To a certain extent. Siguro kasi nakita ko naman na lumambot yung iba eh. Pumayag sila sa archiving lang eh. At hindi sa dismiss. Una ba medyo majority support sa dismissal? Motion to dismiss sila. Hindi ba yung mga sabi nga nung nabasa ko, nung sinabi mo rin kanina, nabanggit mo kanina eh, yung mga voting speech nila prepared for a motion to dismiss eh. Yeah, nakahanda, ready eh. Ang tingin ko, dahil naipunto natin to, nailabas natin to, tingin ko, lumambot yung iba, biglang na naisip, oo nga, bakit tayo susunod doon sa mali? Di ba? Ganun eh. Supreme yan, susunod tayo. Pero, Supreme is the sovereign of the people, para sa akin. Ito pala, pasagutin ka kayo dito sa mga paliwanag ilang mga colleagues ninyo. In particular, yung mga binanggit ni Senator Chise, no? At yung tanong niya, galing pala mag-speech ni Senator Chise, are you fighting for truth or are you simply after revenge? Do you really want a trial or you just want a conviction? May mga ganun pinopost niya. Tapos ito pa, sabi niya po,
Are you truly for accountability or simply anti-Duterte? Do you truly respect and want to preserve the Constitution or simply hate the Vice President? Yan. Ano po bang basa nyo sa ganyang ano? Galing sa kanya, Senate President. I do not feel alluded to. That's what I can say. I do not feel alluded to. Because kaibigan ko yung mga Duterte. Brad ko pa yung isang anak eh. Di ba? Kami ni si President Duterte, mas matanda na kaming magkaibigan kaysa sa kanilang lahat eh. 1988 ako eh. 1988, Vice Mayor ako ng Quezon City. Mayor siya ng Davao eh. Yung Vice Mayor niya, ang Vice President ko for Mindanao, na inayos namin ni Mayor Digong noon. Matagal na kami magkakilala eh. So, I do not feel alluded to. Baka may mga ibang tao siyang binabanggit yan, but definitely not in my case. As I said, to me, this has nothing to do with personalities. It has everything to do with the rule of law and with the Constitution. Yun na sa akin. I tend to agree, no? Mukhang hindi naman kayo dapat makaramdam na you are being alluded to rito. Pero ang iniisip ko rito, Senator, parang hindi ba lumabas dito yung tunay na kulay ni Chase? Dahil sa pagkatagal-tagal na dinelay niya yung impeachment proceedings diyan sa Senado, siya bilang presiding officer dapat, ito pala yung laman ng saloobin niya. Tapos meron pa siya sinabi, let today's verdict be a stern and unequivocal warning to anyone who would dare use the Senate as their personal battering ram to further their personal political ambitions. Hindi ba parang, ayun ang basa ko po, no? Parang na-expose mo yung kulay mo rito. Baka kaya para dinidelay mo yan for the longest time because that this is how you saw the entire proceedings. Hindi mo masisisi mga tao mag-isip ng ganyan dahil sa mga sinabi niya yan at sa mga nangyari na February 5, 4/15 dumating articles of impeachment, hindi ni-report ng Senate President sa rules, sa floor, at the proper action is to refer it to the Committee on Rules. It's always that way. Kahit anong dumating galing sa House, lalo na hindi masyado importante, mga bills, mga yun, nire-refer di ba? Nire-refer agad eh. Kahit na yung mga correspondence lang, ibabanggitin yun. Ito dapat nire-refer sa Committee on Rules eh. So during the break, during the campaign period, makakakilos yung majority leader niya, chairman ng Committee on Rules, mapag-usapan nila, maaaring tumawag ng meeting, hearing, or whatever. Pero hindi nila ginawa eh. June 9, nung i-convene nila, nag-oath nga eh. Di ba? Senate President nag-oath. Pagdating ng June 10, nag-oath yung iba. Naka-costume pa. Di ba? Naka-robe. Naka-robe. Tapos, nag-send ng mga summonses. Ano tawag natin doon? Hindi ba jurisdiction doon? Nasa yung articles of impeachment eh. Natanggap mo eh. Ano tawag doon? Bakit iniisip ng Supreme Court na walang jurisdiction na Senate? Wala pa sa jurisdiction na Senate. Hindi pala may jurisdiction, definitely. Wala pa sa jurisdiction. Kaya nung ina-archive nila yan, nung ang motion nila papunta na sa archive, ako naman pumayag na talaga kasi wala na yung motion to dismiss eh. Di ba? So, may chance na yung binigyan na natin ng pagkakataon yung MR. Binigyan natin ng pagkakataon ng Supreme Court na ayusin pa kung sakasakali man. So, kaya sinabi ko, how can the Senate archive something that is not before it according to the Supreme Court decision? Wala raw kami jurisdiction ba't namin in-archive? Nakita mo yung mga grabe. Yung inconsistencies. Oo. Yung isa bang kasama niyo, si Senator Alan, di ba, yung sa mga bahagi ng paliwanag niya, yun din, yung sinasabi niya, parang gusto lang nilang yariin si Vice President Sara Duterte. So, di ba, may binanggit siya, talunin niyo na lang sa 2028 elections. Do you agree with that? Na this is how it should be seen? Na talagang pinupolitika lang yung Vice Presidente? Hindi ako sang-ayon doon sa mga ganung salita kasi parang pamplasa Miranda yun, hindi pang Senado yun. Ganun ang dating sa akin. Hindi dapat ganun kasi you vote, you explain your vote by explaining why, by saying why you're voting. Hindi yung nagtuturo ka ng
ng nagtuturo ka sa ibang tao. At tandaan nyo, pag nagtuturo ka, yung 3 daliri nakaturo sa'yo. Di ba? Kasabihan mo. may isa pa palang controversial na binitawan yung isa sa mga colleagues po ninyo, si Senator Amy, di ba? Galit na galit yung mga congressmen yung ba't hindi na lang kaya yung speaker yung palitan? Ano ba tingin nyo? Diba? May nabitawan siyang ganun Well, it's a shame na yung Senado imbis na magamit. Sana nag-privilege speech na siya. Hindi sa voting, hindi sa explanation of vote sa ganyan. Pero ang sama rin ng timing, kasi nung habang nagsasalita si Amy, may mga pinalayas na sa agenda times, may mga pinalabas na mga yung gumanon. Oo, ginaganon si Amy ng mga audience sa gallery. Kung hindi ako nagkakamali, mga matataas na tao pa raw yung kamag-anak ng iba. Hindi ko kilala. Sabi lang nila. Pero ito yung gusto ko rin pumalaman. Kasi I don't know, nung nagko-cover ako dyan, nung sa House tsaka sa Senate, parang nandun yung parang decorum or interparliamentary courtesy between members of the House and the Senate. Hindi ko naalala until siguro in recent years, yung talagang nagbabakbakan yung mga miyembro. Usually very parliamentary sila in public pronouncements. Miski siguro nagsisiraan behind their backs, di ba? Pero bakit tayo umabot sa ganon na openly nagbabanatan yung members of both houses? Hanggang nung ako'y matapos sa term, minsan lang ako nakipagbangayan sa House nung ako yung Senate President Nung 4.5 years ako Senate President. Minsan lang, nung magsingit sila, natapos na yung BICAM, magsingit sila ng 75 billion. Yun ang pinag-awayan lang namin. Pero other than that, wala kaming bunggo, Tama ka. May parliamentary courtesy. May parliamentary courtesy talaga dapat yun So lagi kaming may ganon. Tingin ko baka pinagsimulan nito itong 19th Congress. Yung initiative. What did you call that? The People's Initiative. Tingin ko doon yung PI Kasi doon sa PI, pag binasa mo, yung original na PI muna, meron dong nakalagay na na voting jointly. Yeah, Kaya pumapalag ang Senate. Oras kasi, alam nila, oras na ang suspetsya nila, pag naging voting jointly, talo na sila. Pwede na silang tanggalin, pwede na silang palitan. Alisin ng Senado, gumawa na lang ng unicameral parliamentary pag nag-constituent assembly at voting jointly. 24 na sila 300 yung congressman, talo ka na sa boto. Yeah. So, yun ang isa sa mga tingin ko pinagsimulan yan. Pagkatapos, yung voting, talagang pwedeng pagmatigasan yun. Ako nga, nung tinatanong nila, sabi ko kila Coco in the Constitution, pag binasa mo, about 3 or 4 times binabanggit ang voting separately. In many instances, voting separately. The only time na naan sa Constitution yung voting jointly on both houses of Congress is in the issuance of martial law. In the approval of martial law. Yun lang ang sinasabing voting jointly. All the rest, voting separately. So bakit gagawa ka ng Constituent Assembly na voting jointly? Talagang mag-aaway kayo ng Senate at saka ng House. Baka sagot sa tanong mo, baka yun ang pinagsimulan. Opo. Senator, finally, in light of the Senate's action last night, how do you think this reflects or will reflect on the Senate as an institution? Lalo may recent survey, di ba? Medyo bumagsak yung trust or approval sa inyo, di ba? Mas mababa pa sa House. Yeah. In my many years in the Senate, from 1992 to the present, this is the first time na nakita kong bumagsak ang rating ng Senate ng below 50%. And not only that, talo ng House. Never natalo ng House sa survey ang Senate. Lagi mataas ang Senate Pero this is the first time nangyari yan. And I will not be surprised if it happens in the next survey because of the controversy that happened here. No?
So ang prayer ko na ngayon, if ito yung final point natin, Christian, ang prayer ko sana, yung motion for reconsideration na naka-file, sana the Supreme Court can be given a chance to rectify the 2 or 3 points doon na nagkaroon ng gulo. Doon sa kanilang decision. They want the decision, it's their prerogative. Ika nga, we should adhere to their decision. Pero sana naman, wala nang pipintasan. Walang mapipintasan. So, dapat pinag-iingatan natin yun. Huwag tayong, yun ang dinadasal ko, na sana, panalangin ko, na i-rectify ng Supreme Court itong decision nila ito through the motion for reconsideration. Anong nakikita niyo parang ano rito? Parang middle ground. Kasi pinopropose ng iba, sige, kung talagang gusto ng Supreme Court magdagdag additional requirements para gamitin yung third mode of impeachment, gawin yung prospective. Sa pagtingin niyo, ano ba yung magandang kahinatnan nito? Hindi pwede. Hindi pwedeng gawin. Kahit gawin mong prospective pa na hindi kasali itong impeachment na to, tsaka yung mga nakaraan, di tatamaan yung Estrada at saka Corona. Kahit na ganun pa, hindi pa rin You only interpret the Constitution, you do not amend it. Why are you going to put up new requirements? Hindi hindi ko maintindihan Wala sa Constitution yun Judiciary yun Legislative. Ando dun sa amin Ang pwede. At saka sa CONCON kung magbubuo ang Constituent Assembly kami. Diba? Kahit ang presidente hindi pwedeng palitan Hindi niya pwedeng galawin yan. Kahit presidente siya pa ng Pilipinas So, kahit nasabihin mo gagawin prospective, may bagong requirements, binago mo yung Constitution,